Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Purihin ka, Panginoon, sambahin ang pangalan. Salamat, Panginoon, sa panibagong buwan na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa buhay at kalakasan. Salamat, O Diyos, sa araw na ito. Ikaw po ay aming itataas. Papupurihan, sambahin at dakilain, Panginoon. Walang makahahadlang sa paglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Ikaw ay mabuti, dakila, at makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay sasambat maglilingkod sa iyo. Tinataas ka namin, Panginoon. Pangunahan mo kami sapagkat sa aming sarili, Panginoon, ay wala kaming magagawa. Wala kaming may pagmamalaki, Panginoon. Sa iyo lamang kami umaasa, Panginoong Diyos. Kaya Lord, sa aming pagkakatipon, maghari ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sawayin ang anumang gawa ng kaaway, Lord. Iunat mong iyong kamay, Panginoong Diyos, na siyang pipigil, Lord, ka nagsasaway sa anumang gawa ng kasamaan, Panginoon. At pagharian mo kami, Panginoon, ng kalooban mo, dakilang Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat habang ang tagumpay patuloy naming inaangkin, Panginoon. Ayon sa iyong dakilang kalooban. Bendisyonan mo, Panginoon, ang aming pagkakatipon, ang aming pag-aaral, Panginoon. Maluwalhati ka, may taas ka, Panginoon. All glory, honor, and praise belongs to you, Father. Maraming salamat. Itong aming dalangin sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos. At habang binubuksan natin ating mga Biblia sa aklat ng Hebreo, in the book of Hebrews, mga kapatid. Good to see you. Inang, on Bible mo, Inang? Pangka Jeda Bible. Masadag ka Jeda Bible. Bayan niya dagi Jewan Bible na, kakapsat.
Gibong, awan Bible na? Awan? Wag nating ugaliin yun, ha? Meron tayong cellphone, wala tayong Bible. Ayoko ng ganun, ha? Hello, mga kapatid. Ang mananampalataya, kahit walang cellphone, okay lang. Pero hindi pwede na ang mananampalataya, walang Biblia. Okay? Umagang sermon yun, ha? Lapitan nyo yung walang Biblia, mga kapatid. I-share ninyo. Ayan. Sanayin natin, mga kapatid. Yung Biblia ko, matagal na ito. Hebrews chapter 10. Naman dito, mahalata ko yung mga hindi nagbubuklat ng Biblia eh. Doon sa likod. Masterin niyo yan, mga kapatid, Genesis to Revelation. Kaya nakakalungkot pag marami tayong alam sa labas patungkol sa paglilingkod at sa Diyos ay kapos, mga kapatid. Tandaan nyo ay hindi hahanapin doon sa langit yung kaalaman natin dito sa lupa. Kaya pagigihan natin. Narinig yung pangangaral noon, when you rejected the knowledge from God, God will reject you. Huwag kayong patutokso, mga kapatid, na mabuti naman ako, hindi naman ako gumagawa ng mali. Sabi mo lang yun, ano? Sabi ng Panginoon, if you reject the knowledge of God, God will reject you. Okay, kaya yan yung ingatan natin. Dahil ang karunungan, sabi ng Biblia sa mundong ito, knowledge puffs up. Ang karunungan ng sanglibutang ito nagbibigay ng kayabangan. Yan ang tandaan ninyo. Pag maraming alam sa mundong ito, sabi ng Bible, nagbibigay ng kayabangan. Kaya hindi yan susunod, hindi yan makikinig sa kaalaman na galing sa Panginoon dahil wala naman yan eh. Hindi naman ako yayaman dyan, hindi naman ako sisikat dyan. Yan. Kaya narito tayo magkaroon ng kaalaman, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Hebrews chapter number 10 verse 23. Babasahin natin mamaya sa Ilocano. Okay, handa na ba kayo, mga kapatid? Sa English, ganitong pagkakabasa. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Humawak tayong maigi, mga kapatid, sa ating pag-asa na walang pabago-bago o pag-uuga, mga kapatid. Dapat steady. Sabihin mo sa katabi mo, steady tayong maglingkod sa Panginoon. Okay, steady. For he who promised is faithful. Mga kapatid. Dapat humawak tayo ng matatag at matibay sa Panginoon, mga kapatid, ng walang pabago-bago dahil tapat ang nangako sa atin, mga kapatid. Madaydayaw tiyapo. Let us consider one another in order to stir up love and good works. Mapapansin niyo yung mga salitang us, our, let us. Okay? Yan ay tumutukoy sa pangkalahatan, mga kapatid. Hindi isa. Ibig sabihin, church ito, tayo. Okay? Tayo. And then in verse 25 says,
not forsaking the assembling of ourselves together. Napansin niyo yung mga salitang yon? Let us, us, ourselves together. Okay? Not forsaking the assembling of ourselves together, as in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Sa Ilocano, mga kapatid, ganitong pagkakabasa. Masapol sa lamit-bitan nyo, sa lamit-bitan tayo, ti panakayed kas iti natalged namatayo. Nga awanti panag alla-alla. Gaputa na pudno ti Diyos nangikari. Panunutan tayo iti panang papilig iti tunggal maysa. Iti panagayat ken iti naimbag nga ar-aramid. Saan tayo nga iserdeng ti panagkuurnong asang-sang kamaysa. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Saan tayo nga isardeng ti panagkuurnong asang-sang kamaysa. Kas ar-aramiden dagiti daduma. Nga kitdi kunana. At agdapay pagbiligin tayo titunggal maysa. Kas makita yo nga dadanin ti aldaw. Madaydayo ti Apo kakabsat iti panakaibasa iti sasauna. Hallelujah. Let us put our Bible down and let us clap our hands as we hear the word of God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Ang mensahe ng Panginoon ay mayroong pamagat sa umagang ito na nagsasabing, the underestimated and ignored help. May mga bagay sa mundong ito na winawalang bahala natin. Marami, mga kapatid. At may mga bagay sa mundong ito na dapat din natin talagang gagawin yun. Pero parang awa na ninyo, wag nating maliitin at iwalang bahala yung makakatulong sa atin, mga kapatid. Ulitin ko, natural yan sa buhay ng tao, meron talaga tayong winawalang bahala at minamaliit. Meron yan. Ito yan. Meron at meron yan. Pero sana, mga kapatid, inuulit ko, piliin natin na huwag nating gagawin yun sa bagay na makakatulong sa atin, mga kapatid. Purihin ang Diyos, pagpalain tayo ng Panginoon, maaari na kayong makaupo, mga kapatid. The underestimated and ignored help. Past tense yung ginamit ko kasi marami ang nagmamaliit dito sa mensahe na ito na aking dadaling. Marami ang nagwawalang bahala
dito sa mensahe na pinapadala ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Ina-underestimate. Ayan, huwag kayo magdebate, mga kapatid. Ini-ignore. Ayan, na tulong. Alamin nyo yan ngayon, mga kapatid. Baka isa kayo doon, na ang tao ay merong minamaliit at winawalang bahala na hindi nila alam ito ay tulong gaya ang mga kapatid. Amen. Samantalang makinig tayo, mga kapatid, lahat tayo ay nangangailangan ng tulong, mga kapatid. Sinong hindi nangangailangan ng tulong dito, mga kapatid? Sinong hindi? O balik na rin natin yung mas magandang tanong. Sinong nangangailangan ng tulong, mga kapatid? Pakiwagayway yung kamay, mga kapatid. Iwagayway tayo. Mo nga masapol di tulong. Una na, kaslawan mat. Wagayway, ganyan, ang wagayway. Pang Little Miss Philippines. Kailangan natin ng tulong, mga kapatid. Ang mahirap ay kailangan ng tulong. Makinig kayo, ang mayaman ay kailangan ng tulong. Ang may karamdaman, kailangan ng tulong. Kahit walang karamdaman, kailangan ng tulong mo, kapatid. Lahat ng tao ay nangangailangan ng tulong. Shall we say, praise the Lord? Kaya lang, mga kapatid, kahit merong tulong ang Diyos sa buhay ng tao, minsan ay nawawalang bahala ito, mga kapatid. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan, pero minsan ang tao ay minamaliit ito, mga kapatid, na para bagang walang magagawa. Meron ba kayong napanood, mga kapatid, o may narinig ba kayong mga istorya? Ako pag noon, lalo na noon, pag nanonood ako ng movies noon, hindi ko sinasabing manood kayo, Hindi yun ang pinapangaral ko. Pag nanonood ako ng mga movie, gusto ko yung nag-iisip. Yeah. Mga sino ba dito? Yung bang hindi mo alam kung sino yung kalaban, mga kapatid. Tapos ang pinapanood ko talaga yung parang panahon nila Jesus Christ. Ayan. Yung Gladiator, ilang beses ko na napanood yan Yan, mga kapatid, yung inaapi na gustong-gusto natin yan na nananalo, mga kapatid. Bandang huli. Yung pinagkakaisahan, gustong-gusto na. Tapos yung mga suot nila ay yung kapanahonan ng Panginoon. Ay naulit ko, hindi ko ito ini-endorso na manood kayo, mga kapatid. Hindi yun ang sinasabi ko. Pero siyempre noon, marami na tayong napanood ko na karoon. Marami na. Ang nakakalungkot kung ngayon, nagbababad kayo sa TV. Yan ang hindi maganda. Sabi ko noon, noon. Ang mahirap pag ngayon, nakaganyan tayo sa TV, mga kapatid, hindi maganda yun. Wala kaming telebisyon, mga kapatid. Wala kaming telebisyon, monitor lang yon. Pinanonoodan ng mga bata ng mga kokomelon, mga kapatid. Ang telebisyon yung may antena. Ayan. Hindi maganda yun lahat naman kailangan nating pag-ingatan, mga kapatid. Inuulit ko hindi ko ini-endorso na manood. Hindi lang maiwasan na noon, marami na tayong napanood, mga kapatid. Dahil ang pangit naman, ang dami mo napapanood ngayon, hindi natin nababasa ang Biblia. Wala tayong nababahagian ng salita ng Panginoon. Panalangin natin 5 minutes pag manood tayo sa TV, babad tayo, itigil niyo yan, mga kapatid. Hindi yan ang gawain ng apostoliko, mga kapatid. Hindi yan ang gawain ng tinubos ng Panginoon. So magbabalik lang tayo, mga kapatid. May mga pelikula noon na napanood natin. Ayan. Na minsan, akala natin, ito yung kalaban, Di ba? Minsan naman, meron naman tayong napapanood na akala natin, yun yung kakampi. Di ba? May naalala na kayo tuloy, mga kapatid, na napanood din yun noon. There are movies and stories
Na pag tinignan natin yung mga karakter noon, mga kapatid, sasabihin natin, ayan, ay kakampihan. Okay yan, kakampihan. There are allies for help. Pero ang totoo, mga kapatid, pag napatapos mo yung pelikula, sa dulo nun, ay sikreto pala silang kalaban. Ayan, mag-ingat tayo, mga kapatid, ha? No, may mga ganyan, para gumanda yung istorya. Akala mo kakampi, akala mo tumutulong, akala mo may binibigay, pero ang totoo, ikasasama mo pala yung ginagawa niya, mga kapatid. Amen, ha? Pag nakikinood ako sa mga bata, sabi ko, magandang mapanood yung Lion King. Kako pa nga eh. Inrider doon yung tatay niya eh. Sabi ni Sammy, napanood mo na? Noon, napanood ko na matagal ng panahon. King Kuy pa yan noon. Ginawa na nila kasi ngayon parang totoo. Naakala mo kakampi, yung uncle niya, akala mo kakampi pag magsalita eh. Pero mga kapatid, ang dila niya, ang plano niya ay ikasisira. Mga kapatid, may mga ganyang palabas. No? Kasi ang pangit naman ng istorya pag okay lahat. Di ba? Kaya nga mayroon tayong mga kontrabida, mga kapatid. Para gumanda. Ayan, salamat sa mga kontrabida, Panginoon, na binibigay. Meron pa bang kontrabida dito, mga kapatid? Di ang ganda ng istorya ng buhay mo pag may kontrabida, di ba? Ang sarap pakinggan. Hindi yung, ang sakit sa tenga, pag lahat na lang ng ginawa mo, tagumpay, mga kapatid. Inggit na inggit lahat. Mayayabangan sa'yo lahat ng nakikinig sa'yo. Magandang istorya mo, binagsak ka. Tuwang-tuwa naman, ako din. Ako din yan. Ako din. Kaya ang ganda ng istorya, mga kapatid. Gumagandang istorya pag may mga kontrabida, mga kapatid. Minsan kontrabidang nagdadala eh. Minsan kontrabidang nagdadala. Salamat sa mga kontrabida, mga kapatid. Dahil sa dulo, panalo pa rin yung bida, mga kapatid. Sabi natin lahat, purihin ang Panginoon. Ngunit may mga istorya sa buhay, hindi lang sa mga pelikula. Ito, makinig kayo. Hindi lang sa pelikula. Ay, masyado na kayong sa pelikula. Kala nyo, puro pelikula na lang ito. May mga istorya din naman, sa kabilang dako, on the other hand, that there are those that we will make us think na akala natin, mga kapatid, kalaban. Akala natin, ayun, naku, delikado. Huwag kang sasama dyan. Gumaganon-ganon ka pa, pag nanonood. Huwag kang pupunta dyan. Dahil akala mo siya yung sisira, siya yung kaaway, siya yung kalaban. Pero ang totoo, pagdating sa dulo, makikita natin, mga kapatid, in fact, they will offer a genuine help. Kaya huwag tayong patutokso. Church, makinig kayong lahat. Merong mga nagpapanggap na tulong. Ngunit merong malaking motibo sa likod ng tulong na yon, mga kapatid. Ulitin ko meron kang tatanggapin sa buhay mo isang araw na nagpapanggap na tulong. Pero hindi natin kailangan yon, mga kapatid. Dahil sa kabilang banda, mga kapatid, sa kabutihan ng Diyos, merong tunay na tulong para sa atin, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. Inuulit ko, mayroong mga darating sa inyo na akala ninyo ay tulong. Ngunit sa dulong yun ay kapapahamak niyo pala. At maging handa din tayo at maging
aware na mayroong tunay na tulong na kung saan wag yun ang ating tatanggihan. Dahil pag pinagbaligtad mo yan, masisira ng buhay ng tao, mga kapatid. Ang tinatanggap mo yung tulong na mayroong masamang motibo sa likod niyan. At ang winawalang bahala mo, yung akala mo kaaway, akala mo kalaban, yan ang tingin nila sa amin, karamihan mga kapatid. Yan, bong, daita, di pa nagkita. Pag ayoko si pastor, dati, bakit? Lagi akong kinokorek. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Ang tingin mo kaaway. Pero sa dulo ng buhay mo, ang totoo, ikaw ay tinutulungan ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay na ito. Uulitin ko, darating ang parang tulong sa buhay mo, na akala mo totoong tulong, pero ikapapahamak pala ng buhay mo, ng pamilya mo, at ng relasyon mo sa Panginoon, dahil mayroon talagang tunay na tulong na dadalhin sa iyo ang Panginoon, dahil kailangan natin ang tulong ng Diyos. Inuulit ko, wala tayong pakialam kung ikaw ay mayaman o mahina, may karamdaman o wala, may pinag-aralan o wala, kailangan natin ang tulong ng Diyos. Sabayin natin ang Panginoon, kaya tayo naglilingkod. Ano man ang ating kalagayan, kailangan natin ikaw, Panginoon. Hallelujah. Pag demonyong nagbigay sa iyo ng pagkain sa garden ng Eden, delikadong buhay mo. See? Pag demonyong nagturo sa iyo, hindi, gaganda ka, hindi kayo mamamatay, akala mo tulong, hindi mo alam, delikado yung buhay mo. Ang Biblia, ang daming pagbabawal, mga kapatid. Mag-ingat tayo, akala mo tulong, yan ang problema. Hindi pala. Ang problema mo ito, akala mo kaaway, hindi mo alam, tulong pala. Yun na nakakalungkot. Mga kapatid, buksan na ng Diyos ang unawa ng bawat makikinig sa araw na ito, mga kapatid. Dahil ang minamaliit ng mga tao na tulong, ang winawalang bahala ng mga tao na tulong ay ito, mga kapatid. Handa na ba kayo? The most underestimated and most ignored help na ginagawa ng Panginoon sa buhay ng tao ay fellowship. See, tingnan ninyo, walang dating, di ba? Kasi minaliit. Yan ang totoo. Minamaliit ang pagtitipon. Winawalang bahala ang pagtitipon, mga kapatid. Kaya lang sabi ng Panginoon, gano'n na lang, do not forsake the assembling of one another. Kaya natin Ilocano, di yan iwayan. Di pa nagtitipon. Tingnan ninyo, mga kapatid, dahil hindi yun ang tulong sa tingin ng mga tao, Sister Mary Rose, ang tingin ang tulong, ganito, umay tayo J Plaza, datatad ni Mayor, dahil titulong nga mo tayo. Punta tayo dun sa school, may meeting ang mga nanay. Yun ang alam mo, tulong yun. Parang tumaas yung grade ng mga anak ko. Yun ang tulong. Pinapatawag tayo ni Governor. Siguro mag-i-sponsor, pupunta tayo. Yun ang alam nating pagtitipon na tulong, mga kapatid. May ibibigay na abono. May gagawin. Lahat ng lakad natin, kinansila natin dahil alam natin, yung pupuntahan natin ay malaking tulong. Hindi ko sinasabing hindi nakakatulong. Nakakatulong pero may hangganan at mayroong limitasyon ang tulong na yan, mga kapatid. Mayroon pang pagsusumbat. Pero ang Diyos pag
nakatunganga ka na ibibigay na lang ng Panginoon ng tulong. Mayroon din pagtitipon. Kaya nga akala natin pagtitipon lang. Pero ang totoo, mga kapatid, ito ay nakakatulong sa bawat dumadalo sa pagkakatipon. Makinig kayo lahat, mga kapatid. Makinig kayo lahat. Lahat ng tao kailangan ng Diyos. Walang tatanggi dyan. Ang tatanggi lang, satanista, mga kapatid. Lahat na kailangan ng Diyos. Mahalaga ang Diyos. Pero ang tanong, mga kapatid, saan mo siya matatagpuan? Mga kapatid, yun ang tanong ko. Kailangan natin ang Diyos, pero saan natin siya matatagpuan? Pastor, kahit hindi na ako mag-gimong, ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Andun siya sa kusina namin kahapon. Andun ako sa bukid, Pastor, kaya ang Panginoon nasa lahat ng lugar. Ang Panginoon ay nandun sa bukid. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Pero bigyan kita ng konsiderasyon, bakit mayroong pagkakatipon? At bakit sinasabi ng salita ng Diyos, huwag pabayaan ang pagtitipon, mga kapatid. Okay? Hindi ako makikipagtalo na ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Ngunit kung ang Diyos, mga kapatid, ay sinasabi nun, nandoon sa palengke, nandoon sa kusina, nandoon sa bukid, nandoon sa trabaho, nandoon sa bahay, hindi ba lalo ng Panginoon ay nandoon sa pagtitipon ng kanyang mga anak? Eh, yung iba hindi nila alam. Kung ang Diyos ay nandoon sa bahay ninyo, sa trabaho mo, sa amang lugar, mas lalo ang Panginoon ay nasa kalagitnaan ng kanyang mga anak na nagtinipon sa kanyang pangalan. Handa na ba kayo, mga kapatid? Huwag niyong maliinin ang pagkakatipon, sabi ni Jesus. For where two or three that are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Akala ko ba kailangan mo ng Diyos? Nandoon ang Diyos sa pagkakatipon! Sabi mo sa katabi mo, I love my church. Sabi mo, I love the church. I love the gathering. I love the apostolic fellowship. Jesus is here. Tanungin niyo ako. Sa pagkakatipon, maraming nangyari sa akin na hindi maganda. Pero bakit nandito pa rin ako sa pagkakatipon? Bakit patuloy ko pa rin kayo in-encourage? Dahil hindi mahalaga yung masasamang nangyari sa buhay natin. Ang pinakamahalaga ay makasama natin ang Diyos! Purihin natin ang Panginoon sa pagkakatipon! Purihin natin ang Panginoon sa pagkakatipon! Namin kailangan nagagsating kita. Ano sa dino? Iti nakaumunan, iti duwa, wala talo. Gapo itinagan mo ko na Jesus. At daak iti nagnitingnan. May mga tao na hirapan nilang hanapin ang Panginoon ng dali. Pumunta ka sa pagkakatipon. Kung mayroong dalawa doon na si Jesus, ang dahilan ng kanilang pagkakatipon, nandoon na siya sa gitna nila. Sabi ng mga alagad, mga kapatid, yun ang sabi ng Panginoong Isus. Sabi ng mga alagad, kaya simula ngayong araw na ito, huwag natin maliitin ang apostolikong pagkakatipon.
John chapter 1 verse 3. That, sabi ng mga alagad, which we have seen and heard, we declare to you. Lahat ng aming nakikita at narinig ay pinapatunayan namin at binibigay sa inyo. That, sabi niya, you also have fellowship with us upang magkaroon kayo ng pagkikipagkaisa. Hallelujah. Sa amin, sabi niya sa mga alagad, and truly, makinig kayo, our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. See? Kaya nalulungkot ako dun sa iba na kung ano-ano yung nakikita nila at kung ano-ano yung napapansin nila. Na kapag ikaw pala ay nakipagkaisa at nakipagtipon sa mga alagad, sa pagkakatipon na yon, hindi lang mga tao ang nandoon, mga kapatid, kung hindi nandoon din ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Yan yung pinaka-minamaliit ng mga tao. Yan yung walang bahala ng mga tao. Dahil lang nasa isip nila, wala namang magbibigay ng pera, wala namang magpapataas ng grado, wala namang magbibigay ng mga coupons, at kung ano-ano pang akala nating tulong. Pero mga kapatid, meron palang tunay na dakilang tulong, mga kapatid, na dapat nating puntahan at dapat nandoon tayo, mga kapatid, ang pagkakatipon ng mga tao sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. In our fellowship, tayo, we also have fellowship with our Lord, mga kapatid, with our God. Hindi ko pwedeng maliitin. Kaya yung iba, hindi nila nauunawaan kung gaano kahalaga yung pagkakatipon. Hindi. Bago ako napunta dito sa Villa Garcia, doon pa noon, nagre-renta ako noon sa Poblacion Este. Balay, Daydi, Ponciano, Haramilla, hanggang ang malipatan dahi. Maliit na bahay. Tigim-gimungag di jay, nagrugiti duwa nga tao. Ag sinublat da, no daduma. Doon na kami, naging 5, naging 10, doon na sa bahay na yon. Di ba kaya nga sinasabi ko doon, pwede na mag-church doon. Dahil noon doon, nagsimula nga ako, wala walang tao noon. Isa. Next Sunday, iba na namang tao. Sister Meron, isa na naman. Kaya, wag sasabihin ng mga nagmamalaki na, kapag wala ako dyan, hindi kaya nila, pastor, mag-isip-isip siya. Wala nga sila mga kapatid. Pag hinanginan tayo ng espiritu ng demonyo, ang halaga lang na masyado ng tingin natin sa sarili natin. Ang totoo, habang tumatagal tayo, mga kapatid, nakikita natin ang pangangailangan natin sa Diyos, mga kapatid. Yan ang totoong tumatagal sa presensya ng Panginoon. Habang tumatagal, yumayabang tayo, hindi presensya ng Panginoon yung nandoon. Hangin ng espiritu ng kaaway, mga kapatid. Ang isa mamay, tumatawag sila dito. Makinig kayo, Inang Sinaida and Veronica. Tumatawag, may na-demon possessed daw dito sa Villa Garcia. Hindi ko alam dyan sa mga yan na masyadong nagmamalinis o nagmamalaki. Hindi nila pwedeng baguhin. Na-demon possessed sila, magkapatid. Kaya kahit anong gawin nilang paninira sa akin, wala nang kahit na anong gawin nilang paninira sa akin, wala nang pwedeng makapagbabago. Kaya nga ako nakarating. Dahil na-demon possessed sila. At nagpapasalamat nga sila noon nung nakarating ako yan nga ang sabi ko, pag marami ka nang ginagawa, marami ka nang naibigay, feeling mo ikaw na yung pinakamahalaga at ang akala mo Diyos ka na. Inuulit ko, kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Kaya siya nagpadala ng lingkod dahil hindi mo makikilala ang Diyos. Sa sarili mo lang. Patawarin niyo ko, excuse me lang sa mga magagaling na nagsasabing,
Alam na nila, kaya na nila. Wala kang alam pag walang pinadala sa iyo ang Panginoon na mga ngaral. Anya ti ammom. Kaya nung naturuan ka na ano ka na mga kapatid, di ba nang dating mo mga kapatid? Huwag ganon, ha? Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganon. Wala na dapat yun dito mga kapatid. Natatakot yata kayo sa kanila. Amen. May patay pala doon sa demon possessed. Inang Veronica. Inang Sinaida. May patay. Sabi ko nga, dinanawagan ako. Sterlita, yung nagbigay ng lote na ito. Wala pa noon, wala pang ganong setup. No? Pastor, punta ka dito. Binigyan ng pastor ko yung number mo. Meron na demon possessed dito. Sabi ko, sinong nandyan? Ako, ay nandito yung mga kapatid ko, nandito yung pastor nila, Trinitarian sila pastor. Ay, ganun ba? Sabi ko, ayaw ko magkaroon ng kaaway kako. Kaya, pag sana wala sila, pupunta ako, pero meron palang pumupunta kako. Kaya ang gagawin ko na lang, mananalangin na lang ako dito kako sa tinitirahan ko. At manalangin ka din dyan na ang Diyos ay kikilos. So nanalangin din siya. Nung nananalangin ako mga kapatid, sabi ng Panginoon, pumunta ka doon. Sabi ni Lord. Sabi ko, Panginoon, anong sasabihin ko? Pag nandoon yung sinasabi niyang dalawang pastor, ayaw natin ng kaaway mga kapatid. Ulitin ko, pag hindi maayos ang lakad mo, hindi ka samahan ng Panginoon. Yan yung sinasabi ko, kahit sa mga batang pastor, yan ang lagi kong sinasabi. Gusto natin lagi samahan tayo ng Panginoon, di ayusin natin yung paglakad natin, sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi ka sasamahan ng Diyos pag diskarte mo lang. Sabi ko, Lord, paano anong sasabihin ko? Ang sabi ng Panginoon, sabihin mo. Pinuntahan mo si Sister Lita. Oo nga, no? Ang galing talaga ni Lord. Si Lord talaga yung kumausap sa akin. Pag tinuturuan kayo magsinungaling, hindi si Lord yun. Hello? Kaya mag-iingat kayo doon sa, huwag mong sasabihin kay pastor, mag-iingat kayo dyan. I-rebuke nyo na yun, mga kapatid, hindi sa Diyos yun. Pwede yun, pag regalo, bili, okay yun. Huwag nating sasabihin kay pastor, may sorpresa tayong magbabran nyo na sasakyan at bayat lupa. Okay yun, mga kapatid. Pero yung ganito, mag-usap tayo at huwag nating sasabihin kay mag-ingat kayo doon, mga kapatid. Hindi kayo sasamahan ng Panginoon. Ibang Panginoon ang sasama sa inyo. So pumunta ako, madalit sabi, nakalimutan ko na kung paano pupunta dito dahil hindi nga ako pupunta Basta naalala ko, sasakay ng jeep, bababa doon. Yun na lang, basta umara na lang ako dyan. Pagpara ko sa plaza, anya nga barangay dito, Villagarcia. Villagarcia. Sabi ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero pag may kasama kang Diyos, alam mo kung saan ka pupunta, mga kapatid, dadalhin ka niya. Hindi ko alam, bigla akong tumawid, mga kapatid, tumawid ako doon sa kalsada. Tapos sabi ko, saan dito yung may patay ka? Diyan, diretso ka lang, ayan na, saan? Sabi ko, kontrolado ng Panginoon ito ka. Wala akong plano na pumunta dahil nga inaalala ko magkakaroon lang ako ng kaaway kapag nandoon yung mga pastor. Pagdating ko doon, mga kapatid, ang tahimik, parang ganyan. Ganyan. Ang tahimik. Takot na takot yung mga mukha nila, kaya naiinis ako pag hindi yun pwede dito sa church, mga kapatid. Takot na takot, ang lungkot. Grabe, mga kapatid. Grabe. Naiintindihan ko yung namatayan, malungkot, pero hindi lahat naman gano'n ang presensya Ang bigat. Ang lungkot. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Sabi mo. Huwag ka nang malungkot. Sabi ko, hindi ko alam kung sino si Sister Lita, hindi ko kilala. Sabi ko, kakamayan ko sila isa-isa, mga kapatid. Lungkot, may sumalubong sa akin, hindi ko alam na si Sister Lita yun.
Dahil naka-jogging pants. Kaya apostoliko tayo, di ba? Jogging pants, sabi ko, hindi siguro siya ito ka, pero ako po si Sister Rita ko na, kasi ikaw pala eh. Musta? Pasok po kayo, pastor. Lahat. Kaya nga, nagtataka ko sa kanila eh. Oh. Na kahit anong ibato nila sa akin, ang totoo, mga kapatid, na demon possessed talaga sila. Oh. Eh kahit hindi ako yung tanungin, kahit yung mga tao doon sa kapitbahay nila eh. Lahat nang nandoon. Hindi ko alam mga yung isa doon nakahiga, nakarelax, nakahiga. Sabi ko pagtapat ko, ito siya no, kako. Biglang lumuhod sa harap ko mga kapatid. Ikaw yun. Ikaw yun. Huwag tayo ang nai-influensya ng masamang espiritu. Tayo ang mag-lead. Tayo ang hindi yung... nalulungkot ako eh. Kaya pag ikaw ay na-influensya ka ng mga masamang espiritu, ibig sabihin hindi ka lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Hindi ka sumusunod. Yan ang malinaw. Luluhod yan, mga kapatid, lumuhod. Ikaw yun. Humahawak pa sa kami, bitawan mo. Ikaw ang masunod. So, ayun, pinalayas natin, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon. Sabi nila, doon galing, doon galing. Pumunta ako doon mag-isa, mga kapatid. Takot na takot silang lahat. Nagulat sila, mga kapatid. Pinapanood nila ako. Tinitignan nila kung ano siguro mangyari siguro sa akin. Baka mamaya ako maposes. Dahil dalawa yung naposes sa kanila. O, tingnan ninyo ha. Bihirang makita yun. O, na ang totoo, makinig kayo, lumilipat yung masamang espiritu na yan. Nung nakita nilang pagkilos ng Panginoon, sabi na, Pastor, bumalik ka dito ha. Kasi ito yung number ko, maya-maya. Pastor, nandito na naman, nandito na naman. Babalik na naman ako, mga kapatid. Parang mamaya-maya, tuwing may mararamdaman sila, Pastor, nandito na naman, nandito na. Sandali lang ako. Masyado naman na, mga kapatid. Sandali lang. Parang napapansin ko eh. Pag ganun-ganun naman na ako, mga kapatid. Sabi nila, ito na lang sabi niya, Pastor, pwede ka bang magturo dito? Mamayang gabi, sabi. May nagtuturo ba dyan na pastor ninyo? Meron, Pastor. Tanungin niyo muna sila. Ganyan tayo, mga kapatid, maayos. Ha? Hindi kagaya doon sa dati nating tinagmulan. Kahit kasama, kalaban. Hindi tayo ganon. Sabihin niyo muna sa kanila. Kaya, nagpaalam. Ang schedule nila, alas 8. Sabi na, Pastor, magturo ka daw ng alas 6 kung gusto mo. Alas 6, pumunta ako mga kapatid. Walang masyadong tao. Dumami na lang. Ayan na mga kapatid, kumikilos ng Panginoon sa kalagitnaan. Sa patay. Mga kapatid, makinig kayo. Sa patay, may nag-i-speak in tongues. Yung mga hindi pa napopospos dyan, sana magising kayo. Sa patay, kumikilos ang Espiritu ng Panginoon. Hanggang sa mga pumipila na may mga nagpapagat, Pastor, pag-pray mo, wala na, nandyan ng presensya ng Panginoon sa patay. Kapatid. Simula nung araw na yun, sabi ko, hindi ko pwedeng maliitin ang pagkakatipon hanggat si Kristo ang dahilan ng pagkakatipon. Maraming pwedeng mangyari! Kaya nagtataka ako dun sa mga taong nangangailangan ng tulong sa Diyos, saan kayo pupunta? Kailangan nyo pala ng tulong ng Diyos, saan kayo pupunta? Sa patay yun. Nang alam ko ang pagkilos ng Panginoon, nang alam natin tuwing lamang sa church. Pero mali. Ang Diyos ay kayang kumilos sa bawat pagkakatipon sa kanyang pangalan, hindi lang sa church, kahit anong okasyon, mga kapatid, kung tayo
Revival sa may patay. Purihin ang Panginoong Diyos. Tapos na yung mga nakapila sila, nagpapadalangin, dala-dala nila yung iba yung anak nila, Pastor, pag-pray mo yung anak ko, yung sa patay. Hindi na funeral service, mga kapatid. Naging church service na, naging krusada na, mga kapatid. Pastor, ipag-pray mo ako. Pastor, ipag-pray mo ako. Hallelujah. Yan ang kalooban ng Panginoon. Tingnan ninyo, saan natin makikita ang tulong, mga kapatid. Huwag kung saan-saan. Pumunta tayo sa pagkakatipon. Nandoon ang Panginoon. May gagawin ang Panginoon. Hallelujah. Yung kapangyarihan ng Panginoon. O doon, sabi nila, hindi ko naman pinagpilitan yung sarili ko dito sa Villa Garcia. Sabi ko, Pastor, sabi ko pala, Pastor, sabi ko doon, dami nila. Nakabihis sila, mga kapatid. Ang dami nila, may mga Bible school pa silang dala, mga gitara, Brother Joseph, ang dami nila. Sabi ko, Pastor, kayo na pong susunod. Gunada na na. Nagsimula ng pagsisinungaling. Kaya kung dali kong maramdaman yan, huwag nyo nang pangarapin magsinungaling. Sabi, alam mo, Pastor, hindi talaga kami magtuturo eh. Sabi ko, ang ginagawa niya dito. Alas 8 ang schedule ninyo eh. Hindi talaga kami magturo. Dahil natatakot sila. Eh baka hindi din ganun yung mangyari. At yun na yung huling punta nila doon, mga kapatid, dyan sa Daya. At kinausap na nila ako. Tingnan ninyo, kinausap nila ako. Hindi naman ako nagpumilit dito eh. Ako ang gawin yung pastor ninyo. Hindi ako ganun, mga kapatid. Alam ko naman pag ako talaga yung pastor ng tao eh. Alam ko yan. Kahit anong tawag ng tao sa akin na pastor, man. Hindi ako nakukuha dyan. Lahat naman ng tao, pastor tawag sa amin eh. Pero iba yung pastor na talaga ng tao. Yan, pastor. O yan, yan naman. Sila yun. Pwede ikaw ng pastor namin. Sabi ko, sige, magpaalam kayo. Magpaalam kayo. Sa dati natin pinagmulan, hindi ganun eh. Pag may lumipat, membro na, leader na. Kalungkot. Tayo, hindi tayo ganun, mga kapatid. Magpaalam kayo. Paalam kayo. Kayong mga nabautismon, magpaalam na kayo sa mga pari, sa mga pastor ninyo. Dito na kayo mag-aatin, mga kapatid. Amen. Kung nararamdaman yung presensya ng Panginoon, tinuturo ang laman ng Biblia, huwag nyo nang iwanan yan. May malaking tulong sa atin ng Panginoon sa pagkakatipo na yan. Shall we say, praise the Lord? Simula sa araw na yun, mga kapatid, hindi ko na mamaliitin ka kung ang pagkakatipon. Kaya ang nakakalungkot pag sa church hindi mo matanggap yung Holy Ghost, mga kapatid, may problema. Huwag nyo namang gagawin ito, yung nagkukunwari, ang daling maramdaman. Mas lalo mong pinipiki, mas madaling maramdaman. Lalo mong pipikiin, mas madaling maramdaman. Magre-reflect yan eh. Inuulit ko, kung doon sa namatayan, Brother Oli, may nag-speaking tongues. Prayer meeting, wala. Nakakalungkot. Hindi naman bababa talaga sa yung presensya ng Panginoon. Pag hindi ka na talaga naman nauuhaw, wala kang desire, ganyan ka lang manalangin. Wala kang ka-desire. Hindi mo tatanggapin. Tinuturuan ko kayo dahil kailangan natin ang tulong ng Panginoon, mga kapatid. Pag wala sa inyong espiritu ng Panginoon na yan, kayang-kaya kayong guluhin ng kaaway. Kaya nga salamat sa pagkakatipon, mayroong tulong ang Panginoon sa ating mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Mayroong tulong sa pagkakatipon. Unang-unang tulong ay ito. Nilalayo tayo sa masasamang gawain. It will help us avoid bad things. Ang pagkakatipon, nilalayo ka sa masamang mga bagay. Pag wala ka sa pagkakatipon, you are susceptible, you are prone
to do bad things. Ay, huwag kayong pupunta sa church lang sama-sama ng loob ninyo. Hindi naman tayo tuturuan ng masama dito. Wala kayong kagana-gana, pupunta kayo sa church. Bakit tinuturuan ba tayo dito ng hindi maayos? Sayang, sana nandoon na lang ako sa, doon sa labas, ayan, ang dami mong pwedeng magawa na mali. Mga kapatid, sa labas, hindi ka naman matutulungan ng problema doon. Ang problema mo, minsan lumalala pa. Maliban na lang kung hindi ka talaga mananampalataya dahil lang gusto mong kasama mga hindi mananampalataya. Sabi ko nga, huwag tayong magpapanggap na mananampalataya. Sinong lagi mong kasama? Ayaw mo yung lingkod ng Panginoon, tapos sasabihin mo, mananampalataya ka, magtanong-tanong ka. Ayaw mong pumunta sa church, sasabihin mo, mananampalataya ka, Brother Joseph, magtanong-tanong ka na sa sarili mo. Ayaw mong kasama yung mga kapwa mo sumasamba sa nag-iisang Diyos, ay magtanong-tanong ka na, sabi mo, syakit na mati. Kung kunam laday jay, ninayunam latibasol mo, nagsisinungaling ka lang. Pag nandoon kayo, tingnan ninyo kung ano-anong pinag-uusapan. May mga kumari kayo doon na magagaling magsalita. Di ba, mga kapatid? Umamin na tayo. Meron. Tapos, ang trabaho mo naman, tagawon. Kahit mali-mali na yung sinasabi, di kastoy, si kamat, tagawon. Ay, may sagan ganasan. Talaga, tira naman, tagayang tagawan na. Tapos sa church, hindi tayo maka-amen! Hindi tayo maka-praise the Lord! Pero sa mga tao, sige, dapat lalo natin ginagawa yung sa church pag sinabi ng Panginoon, ganito, sabi mo, amen, Lord! Pag sinabi ng Panginoon, ganito, yes, Lord! Hallelujah! Dapat alam natin ang ating kinatapaywan. Pangit ka, wala. Puro kawanan. Na hindi mo alam, nakakagawa ka na ng kasalanan. Kaya pag nandoon ka sa fellowship, nababawasan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lagi ka na sa fellowship. Pag anak mo yan, medyo batok-batukan mo, medyo gano'n mo. Sabihin mo, lagi ka dapat sa fellowship. Kasi mo manimanong mo siyang okay lang. Dapat lagi ka sa fellowship. Baga, ginas dyan na ka mo lang. Bagamat kanya na dyan, muging naman. Dapat lagi ka sa fellowship. Hindi po nadadagdagan ang masasamang bagay na nangyayari sa fellowship. Huwag kayong magpapaniwala sa demonyo at masasamang espiritu. Hindi tayo, nababawasan yung masasamang bagay. Doon ang sikat mga tao sa labas. Doon ang sikat kung sino-sino. Mga kapatid, at hindi mo na naitataas ang Panginoon doon. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. O ganyan ang naitutulong ng fellowship. Hello mga kapatid. Pag nasa labas tayo, makakalimutan ng Panginoon. Pag tinanong ka din, anong pinang-aalis mo ng mantsa mo? Si Jesus Christ ko na. Yun ang sinayda. Basa ka ti Bible ko na. Gumatang ka ti kasto. Di no banda? Dijay. Among dijay. Di batog ti chismosa di nga tindahan. Di ka gumatang ka. Imbis nga. Nagkasala ka na naman. At dumating ang Panginoon na o kaya mamatay ka, bigla kang nangisay, naku po, madatnan ka niyang nagkakasala, patawarin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sabihin mo, magbago-bago na.
Mahalin natin ang Panginoon. Mahalin natin ang church. Hallelujah. Mahalin natin ang pagkakatipon. Oo, kita mo? Pag uwi mo nga nakikita ka ng mga tao, saan ka galing? Sa church. Pag may nagnakaw ng manok sa kapitbahay ninyo, hindi ka mapagbintangan doon, bini. Pero pag alam nila, tambay ka lang doon, dapat lahat ng tambay, imbestigahan. Tambay ka. Puro ka lang games. Nakikita ka. Wanda ta, addict ti games data, da demonyo na data, baka may isa data nga drug addict ko na danto. Pero pag lagi ka sa church, sabi na, isama natin si Billy. Sabi nung, hindi. Sabi nung, hindi, lagi, nandun sa simbahan yan. Tinan ninyo. Ganyan pag naglilingkod tayo sa Panginoon. O palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Yan yung isang bagay na nakakatulong sa pagkakatipon. May nagpapakaalat ng chismis dito kung nandun yung Sibilya. Mga nusigada dyan, Sinaida. Amud nga kanain ka ti church, ano. Bible study na pa yung data. Baka sabali nga Sinaida DJ kung nadan to. Meron na nagtatanggol sa'yo. Mga kapatid, mahalin natin ang pagkakatipon. Praise God. Pangalawa, mga kapatid, maraming pwedeng magandang mangyari. Oras ng pagkakatipon, wala ka sa pagkakatipon, ang mangyayari sa iyo, hindi kalooban ng Diyos. Oras ng pagkakatipon, nandoon ka sa pagkakatipon, ang mangyayari, kalooban ng Diyos. Tingnan ninyo sa pagkakatipon, ang makasalanan ay pwedeng patawarin. See? Isipin nyo na lang. Kung kaya kayong patawarin ng Diyos sa bahay ninyo, hindi ba lalo pag nararamdaman mo yung presensya niya? Sa kalooban ng Diyos, sa pagkakatipon, maraming nare-restore na mananampalataya. See? Marami na akong nakita sa pagkakatipon, kagalingan, milagro, presensya ng Panginoon, hallelujah, mensahe ng Panginoon, kasagutan na ang daming nangyayaring magandang bagay na kalooban ng Diyos. Kung mayroong nangyayaring kalooban ng Diyos sa labas, hindi ba lalo mas maraming mangyaring kalooban ng Diyos sa pagkakatipon sa Kanyang pangalan, mga kapatid? Amen. Simula ngayon, maawat turuan niyo yung mga anak ninyo. Ipakita ninyo sa kanila kung gaano kahalaga ang pagkakatipon. Yan ang sabi ng Biblia, not forsaking the assembling. Di yung aliwayan. Mga kapatid, ti panaggigimo. Amen. Nangyayari ang kalooban ng Diyos. Kailangan mo ng tulong ng Diyos, manahan tayo sa kalooban ng Diyos. Maraming magandang nangyayari. Sa ilalim yan, kalooban ng Diyos. At sa ilalim din yan, personal mong pangailangan ay kinakatagpo ng Panginoon. Kung kayang sagutin ng Panginoon ang dalangin mo sa bahay ninyo, hindi ba't lalo kayang sagutin ng Panginoon ang panalangin mo sa tahanan ng pananalangin? Itong church ay lugar ng panalanginan. Lalalo kung sumbatan ni Apo Diyos ti kararag mo, balay, lalalo mo dito yung agkararag. Amen. Dinukan, Sister Josephine. Inuulit ko, dito, lalo. Dito, walang nagsisigaw, walang gumagawa ng kaloko. Dito, lalo.
Lumalago ang tao sa pagkakatipon spiritually. Yan ang isang kalooban ng Diyos. Hindi lang kayo tagapunta sa simbahan, mga kapatid. Inuulit ko, hindi lahat papasok talaga sa langit. Ako na nagsasabi, hindi ka maging malago, mananampalataya, manatili kang ganyan. Ay, sige. Ang mananampalataya ay kinakailangang lumago, mga kapatid, sa pananampalataya. Okay? Sa pagkatipon, we encounter Jesus Christ, His presence, and His Word, mga kapatid. Sa pagkakatipon. Pastor, nararamdaman ko sa bahay namin. Nararamdaman nyo sa bahay nyo. Sa church, hindi. May problema. Ibang espiritu nun. Meron yan. Fasting ng fasting noon. Ayan na, kung ano-anong pinaggagawa. Pagdating sa church, wala nang gana. Hindi na sumusunod. Kasi nga doon daw sa bahay nila, kinakausap siya ng Diyos. Kasama niya ang Diyos. Ikaw lang ba kinakausap ng Diyos? Sabi ko, nabasa ko na yan sa Biblia. Sinabi yan ng mga kapatid ni Moses, Pastor, kami din kinakausap ng ganun ba? Ganun ba? Ba't may pastor ka pa? Ayan, mga kapatid, dito tayo, dito napaka-safe makinig ng pagtuturo. Pagpasikreto-sikreto yung turo, mga kapatid, mag-ingat kayo. Dito maraming nakakarinig. Ayan, naka-online pa, kaya kung sinasabi nila, pinagkaisa nila ako, tinuturo ko daw yung biyaya na ganito, parang sinasabi ko, pwede nang magkasala. Parang gano'n ang sinasabi ko daw. Sabi ko, panoorin niyo yung video. At sabi ko, hindi ako nagsasalita ng gano'n. May kinot akong bersikulo. Wala na daw kapangyarihan ng kasalanan. Sabi ko, gusto mo basahin ko? Tahimik yung mga pastor na kasama nila. Gusto nyo basahin ko sa Book of Romans? Ako? Hindi nila sinabi. Sige nga, kung nandiyan dyan. Hindi nila sinabi. Alam nila! Pero pag kayo-kayo lang, propeta-propeta tayo. Tingnan nyo lahat ng napasunod nila. Tingnan nyo yung buhay nila. Gumagawa sa labas, Bible study dito, kahit alam nilang naka-DA sila, Bible study doon. Sige, gapang dito, gapang doon. Tingnan nyo hanggang ngayon. Pumapasok sila. Demonyo na, mga kapatid, ang nandoon. Ang dami nang pwedeng Bible studyhan dyan. Tayo nga nagsasabi, huwag kayong manghihikayat. Ako na nagsasabi, sana mapanood nila ito. Kung may konsensya pa sila, huwag tayong manghihikayat sa pinangmulan nating pananampalataya. Kahit pagsiksikan nila, interviewin natin sila kung pupunta sila dito. Doon na lang sila. May kaligtasan pala sila. Doon na lang sila. Ganyan tayo, pero tayo yung ginugulo. Amen. Huwag kayong pumayag. Naguluhin kayo sa labas. Ito ang salita ng Panginoon. Itong Espiritu ng Panginoon. Mga kapatid, doon mo gawin yan sa church, sabihin mo. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Doon mo yan gawin sa harap ni pastor, sabihin mo. Espiritu. Sige, doon mo ipakita yan kay pastor kamo kung totoo talaga yan. Dahil kung sa Diyos yan, walang dapat ikatakot, walang dapat ipag-alala. Pero pag sabihin nila sa Brother Oli, hindi, kailangan may kasama. No na yun, Brother Oli. Ibig sabihin, merong bagay sa likod niya. Bakit? Mga kapatid, huwag kayong pumayag sa labas! Itong salita ng Diyos, kung nadaking ka, Sister Josephine, ganitong Espiritu ng Panginoon, doon sa church yan maririnig. Doon sa church yan, siguradong mararamdaman. Doon sa church, siguradong maunawaan. Dahil sa church, nandoon ang Panginoon Jesus, nandoon ang salita niya, nandoon ang presensya niya, nandoon ang kumikilos ang Espiritu ng Panginoon.
At itong maganda mga kapatid, alam ninyo yung mga mahal ko sa buhay, dito ko sila lagi pinapanalangin sa church noon mga kapatid. Lagi ako sa church noon, hindi pa ako pastor, Sister Priscilla. I-check nyo yung sarili nyo kung pumupunta lang kayo sa church, kung may schedule, hindi yan sapat mga kapatid. Delikado kayo, masyado mga allergic kayo. Tuwing sasabihin ko na lang, paano kung hindi ko sinabi? Diyan, lagi ako sa gilid, nananalangin, umiyak, Panginoon, iligtas mo ang aking mga mahal sa buhay. Ano, Billy, nagsisi ba ako? Hindi ko alam sa inyo meron pa kayong ginagawang diskarte ninyo siguro mas epektibo yun. Ligtas na ba? Nabautismuhan na ba? Mga mahal nyo sa buhay. O di, sumunod kayo doon sa epektibo mga kapatid. Nananalangin, Lord, alawat gani, bless mo. Nanay ko, tatay ko, nung buhay pa sila noon, mga kapatid ko, mga pamangkin ko, pati mga bayaw ko na isama ko na. Lahat, kamag-anak ko, Pamplona family, Mapa family, Ismao family, hallelujah. Williamas family. Mga kapatid, kaya nung nandito na ako 2009, hallelujah, sabi nila, magpapabaptize sila. Tuwa yung puso ko mga kapatid. Totoo, hallelujah. Totoo, may Diyos na gumagawa, mga kapatid, hallelujah. Huwag niyong maliitin ang pagkakatipon, hallelujah. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ay totoo sa kanyang salita. Totoo ang pangako ng Diyos, mga kapatid. Huwag mong maliitin ang pagkakatipon. Mag-ingat kayo pag kayo hinihiwalay. Mag-ingat kayo dyan. Meron na nga tayong prayer meeting. Meron na nga tayong Sunday fellowship. Meron na nga kayong group gathering. Tapos parang nakukulangan pa yung iba Talaga. Nakukulangan o nakulam ka na? Ayan, tanongin niyo si kung anong pakiramdam ni Katrina. See? Ganyan ang demonyo, inang. Katrina, nasaan ka nung nademonyo ka noon ng mangkukulam? Nasaan ka? Nasa church ng Sunday? Wala sa church. Kaya lahat ng espiritu na aalisin kayo sa pagkakatipon, mag-iingat kayo. Kaya kapag nagsalita yung kapatid mo, nanay mo, tatay mo, lolo mo, kahit sino kaya magsalita sa'yo, nailalayo ka, hindi yan ang kalooban ng Diyos dahil sa pagkakatipon, binibili ng Biblia, huwag pababayaan. Bakit huwag pababayaan? Nandiyan ka ng tulong ng Panginoon, nandiyan ang pagkilos ng Diyos, nandiyan ang kamay ng Panginoon para anutin ang iyong kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Salamat sa Church of Jesus. Salamat sa pagkakatipon, mga kapatid. Hindi tayo tuturuan ng bisyo dito. Hindi tayo tuturuan gumawa ng masama dito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Tutulungan tayo ng Panginoon sa salita niya. Tutulungan tayo ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Lalong lumapit sa Diyos. Lalong manatiling maglilingkod hanggang sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. Praise God. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, gusto kong makita ninyo ngayon ang isang tao sa Biblia nang walang pagkakatipon at nung nagkaroon ng pagkakatipon, pumunta siya. Mga kapatid, anong pakiramdam mo pag sa pagkakatipon ng dudoon ng Panginoon?
Dapat excited ka. Inuulit ko, anong pakiramdam mo pag alam mong pupuntahan mo nandoon ang Panginoon? Wala cancel lahat, bahala kayo dyan. Yaman tibagbagada, wala, bahala kayo. Basta ako mag-ready ako ng susot. Nakapokus, nandoon ang Panginoon. Pero mayroong nangyari sa Biblia sa ating pagtatapos, mga kapatid, na makikita ninyo ang tao kung sino siya na labas sa pagkakatipon. At tingnan niyo yung nangyari sa kanya nung siya ay dumalo sa pagkakatipon. Nung buhay ang Panginoon, nandoon siya lagi, mga kapatid. Kasama niya si Jesucristo, kasama yung mga ibang alagad na kasama niya. Dahil nakikita niya eh. Kita niya si Jesus Christ, siguro kung anong damit, paano kumain. Lalo na nung nakita niya yung mga ginawa ng Panginoon na mga milagro, mga kapatid. Nakita niya, paglakad sa tubig, buhay ng patay, ang dami, pinakain ng libo-libo, pagpapalang pinansyal sa bibig ng isda, ang daming nangyari. Na noong nakikita niya ang Panginoon, nandoon siya. Lagi. Makinig kayong lahat. Eh, yung iba, walang gana. Hindi nila nakikita si Lord eh. Dahil nung namatay na si Lord sa kanyang pagkatao, inilibing. Mga kapatid, makinig kayong lahat. Hindi na siya sumasama. Isang araw na salubong siya ng mga alagad, sabi na, alam mo ba, Tomas? Nakita namin ang Panginoon! Buhay! Ang Panginoon! Tingnan ninyo ang salita ng tao na wala ang pagtitipon, sabi niya. Hanggat hindi ko makita ang butas sa kanyang mga palad at dito sa tagiliran, sabi, hindi ako maniniwala. Tingnan ninyo, nung dating buhay si Lord, lagi niyang kasama, naniniwala siya, lumakad sa tubig si Lord, naniniwala siya. Pero nung hindi na siya sumasama sa pagkakatipon, dahil akala niya wala ng Jesus, makinig kayo, hindi mawawala ang Jesus, mga kapatid na yan. Eh, hindi siya pumunta, sabi niya, wala ng Jesus, wala ng Jesus, walang Jesus akong nakikita, walang Jesus na nakikita, hindi na ako pupunta. Eh, nung sinabi ng mga nakakita, lagi andun sila sa gawain, nandito ang Panginoon, buhay ang Panginoon, sinasamahan tayo ng Panginoon. Nung uwi na, nakita nila si Tomas, nakita namin ang Panginoon. Sabi ni Tomas, hindi ako maniwala dyan. Maliban na lang, itusok ko yung daliri ko dito sa tagiliran niya, maniniwala ako. Tingnan ninyo Tingnan ninyo, paano kung habang buhay hindi na sumama si Tomas sa pagkakatipon? Hindi na siya naniwala sa Panginoon, mga kapatid. Inuulit ko, paano kung hindi siya sumama sa naralagad, Brother Rolly? Habang buhay, na namatay na lang si Tomas, ang paniniwala pa rin niya, si Jesus ay patay. Wala nang magagawa. Pero buti na lang. Sabi natin at buti na lang. Buti na lang sumama siya, mga kapatid. Isang araw sa pagkakatipon. Nung sumama siya, mga kapatid, sa loob ng bahay, biglang sumara yung bintana, biglang sumara yung pintuan, at nagpakita ang Panginoon sa bintana nila. At bigla siyang lumapit, Tomas! Alam ng Panginoon ang may pangangailangan. Hindi niya nilapitan si Pedro, hindi niya nilapitan si Felipe, ang nilapitan niya si Tomas. Sabi niya, Tomas, halika ngayon, hallelujah, itusok mo yung daliri, hallelujah, hindi ako patay, ang Panginoon ay buhay. Paano kaya pag hindi siya dumalo? Tignan ninyo kung pangyarihan ng pagdala sa gawain, mga kapatid. Hallelujah! Tignan ninyo ang nangyari. Anong sinabi
Panginoon ko at Diyos ko. Hallelujah! Nakita niya ang Panginoon niya at ang Diyos niya. Saan? Sa pagkakatipon. Saan? Sa pagkakatipon, I feel the presence of God. Narito ang Panginoon na kinakausap ang Panginoon. Huwag mong maliitin ang pagkakatipon, Tomas. Huwag mong maliitin ang pagkakatipon. Huwag kang magdududa. Huwag kang magdududa. Ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. Praise the name of the Lord. Praise the name. Come on, it's time to worship. I feel Jesus. Hallelujah. It's time to worship. Hallelujah. Do not underestimate the fellowship where the disciples are, where Jesus are. Surely something great will happen in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Kung hindi dumalo si Tomas, hindi niya nakilala ang tunay na Panginoon. Kung hindi dumalo si Tomas, hindi niya nakita ang tunay na pagka-Diyos na Jesucristo. Hallelujah! Baka isa din siyang nagsasabi na si Jesus ay tao lang. Baka isa rin yung magsasabi si Tomas, baka gagawa din siya ng relihiyon. Si Jesus ay tao lang na matay nilibing. Pero nung bumalo sa gawain, hallelujah, nakita niya ang Panginoon. Siya ang Panginoon. Siya ang Diyos. Hallelujah. Come on, it's time to worship. Hallelujah. It's time to worship. It's time to worship. It's time to worship God. Give God the glory for the church fellowship. Give God the praise for the opportunity. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. 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 Holy Ghost. Hallelujah. Glory to God. Hindi ako pumunta dito para makasama lang ang mga tao. Salamat sa maganda people. May salita ng Diyos. May presensya ng Diyos. May kapangyarihan ng Diyos. May katugunan. May gagawin ng Panginoon. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon Jesus. May kagalingan si Sir Rachelin! May kagalingan! Hallelujah! Sister Josephine, may milagro! In the name of Jesus. Come on, receive the Holy Ghost, hallelujah. Come on, desire the presence of the King, hallelujah. Praise God. Kalimutan mo yung sarili mo, hallelujah. Kalimutan mo yung sarili mo, hallelujah. Magpakapuspos tayo ng banal na Espiritu. Purihin ka, Panginoon Jesus. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Glory to God in the highest. Glory to God. Glory to God.